Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko munang i-shout out at pasalamatan ang aking mga kaibigang researchers na nagpapadala sa akin ng mga post, articles, and videos. Chris Torres, Eudora, and Jamil Wasig, kababayan kong from Cordillera na nasa Israel ngayon. Okay, pinadalan ako og may natanggap akong message just this morning tungkol kay Jeffrey Celes. Sabi, ito, kay Jeffrey, kawawa naman siya. Sabi niya, kailangan niyang magtago for the meantime. Kasi ang daming nalalaman at very active pag batikos sa gobyerno. So dito, may post si Eric Celes 2 hours ago. Medyo malungkot. Nagpapaalam na si Eric. Sabi niya, I'm living on a jet plane now, but my heart bleeds for my country and my people. I haven't seen my family as I do this tactical option of self-preservation for long-term and a strategic fight in order to sustain the struggle against the evil regime of Marcos Romualdez and their communist terrorist conspirators, the CPP, NP, and NDF, especially their urban operatives. We shall persevere in our crusade for the redemption of our country. Our struggle for true peace, real democracy, and genuine prosperity for our people and our country shall continue to move forward. So, ito si Eric, nasaan ba siya? Sa airport ba ito? Yes, nasa airport eh. Kaya I'm living on a jet plane. Opo. So, ito, may mga nag-ano sa kanya. Jamil Wasig, stay safe, Sir Eric. Be strong. Your struggle is for the good of our beloved Philippines. Praying that God will bless and protect you and your family. Keep your faith burning. God is our Savior through Jesus Christ our Lord. Nick Emmanuel, we are with you. Donna Chris, safe travel Eric. Okay. Bakit siya kailangang magtago? Although hindi naman niya binanggit dito sa kanyang pagpapaalam, my opinion, baka related ito sa summon na pinadala sa kanya ng TRICOM. Ngayon po ang hearing ng TRICOM. 11 sila na nabigyan na, subpuena pala. Nabigyan siya ng subpuena na dapat mag-attend sa TRICOM hearing ngayon. So, kung hindi siya mag-attend, ang next dyan is warrant of arrest na. Kaya sabi niya, it's a tactical fight for self-preservation and for the sake of our country. Magtago lang muna ako. Kasi, for sure, hindi siya mag-attend ngayon. Ang susunod dyan is warrant of arrest. So, mabuti, tactical fight niya, dati siyang lumaban sa gobyerno, marunong sa buhay. Kaya inunahan na niya habang wala pa siyang hold departure order, wala pang di umalis. Ang problema lang niya, yung sabi niya, hindi niya makikita ang pamilya niya for a long time. So, yun po ang masakit, mag-suffer ang kanyang pamilya. But sabi nga niya it's a long struggle para sa bayan. I believe mahal niya ang kanyang
inang bayan, kaya ginagawa niya ngayon. So ang tanong is, hanggang kailan siya magtatago? Yung validity ng warrant of arrest na ibigay sa kanya ng Kongreso, hanggang kailan yun magtatagal? Yung tinatanong ko sarili ko kanina. Kasi 19th Congress mag-issue sa kanya ng warrant of arrest. Matatapos na ang 19th Congress by June 30 ata, alam ko. So, after that, wala na. Ang 19th Congress, dissolved na. There will be another Congress, 20th Congress. Ang nire-research ko pa ngayon is, valid pa ba yung warrant of arrest na i-issue ng 19th Congress even after na-dissolve na ang Kongreso? Valid pa ba sa 20th Congress or kailangan mag-issue na naman ng panibagong warrant of arrest? Paki-comment ko yung mga nakakaalam nito, but I'm still researching. Wala pa akong nakitang kasagutan. Kagaya rin ni Atty. Roque, may warrant of arrest siya galing sa Kamara. So pagkatapos ng 19th Congress, wala na bang visa yung na-issue warrant of arrest sa kanya, but si Atty. Roque, nandun sa Netherlands, mag-apply na siya ng asylum. So, kung makakuha siya ng asylum doon, safety na siya. Kagaya yung nangyari nung kay Joma Sison, nag-asylum sa Netherlands. So, good luck ka Eric. Maraming nagdarasal para sa iyo. Yan, ang daming keep safe. Ana Risa, sabi niya, my prayers for you, ka Eric. You're one of the good and best vloggers. Hope you can still continue your vlogging wherever you are. I hope so. Kung saang bansa man siya mapunta, and I believe maraming susuporta sa kanya na yung financial requirements niya. Kasi bago lang siyang nag-ikot-ikot 5 countries, nagsasalita. Salamat sa mga nagmamahal kay ka Eric. And again, kailangan niya ng dasal ng sambayanang Pilipino. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel na nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Namimigay tayo, galing sa sweldo ng YouTube channel nito, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Nami dinhi sa Sitio Garden sakop sa may Tikalaan Bukidnon, ug mo na ni nga payag ang among bisitahon karon og naay tao din ani. Ayo! Mayong hapon.